Ibinaba ng general ng Sobyet ang kanyang baril. Kumuha siya ng mahabang pamalo at nagpa siyang salakayin ng kuta ng Aleman. Mag-isa siyang naglakad papunta sa linya ng kalaban. Nang makita ito, sumunod ang adjutant na may hawak ding pamalo, sinundan ng ikatlong sundalo, at ng ikaapat. Sa pamumuno ng general, 20,000 sundalo ng Sobyet ang lumabas mula sa kanilang trincer. Lahat sila ay sabay-sabay na nagmarcha papunta sa kuta, bitbit lamang ang mga pamalo sa kanilang kamay. Agad na napansin ng mga Aleman ang kakaibang tanawing ito. Hindi makapaniwala ang kanilang komandante at muling sinilip gamit ang binoculars. Nagutos siya na paputukan ng mga Sobyet kung lalapit pa sila ng 100 metro. Isang sundalong Aleman ang naglatag ng Maxim machine gun. Ngunit biglang may gagambang hamarang sa kanyang paningin. Inabot niya ang ulo niya palabas upang itaboy ito, pero sa mismong sandaling yun, tinamaan siya ng bala mula sa isang sniper ng Sobyet na matagal nang nakapwesto sa paghihintay. Bumulagta ang sundalo at natamba ang lamparang may langis na nakatabi sa mesa. Kumalat ang langis sa mga dokumento. Sa pamamagitan ng nakatutok na sikat ng araw mula sa kanyang salamin, biglang nagliyab ang kerosene. Kumalat ang apoy papunta sa kanyang guwantes, at nang malaglag ito sa cable, kumalat ang apoy hanggang sa makarating sa arsenal ng Aleman. Sa isang malakas na pagsabog, naging abo sa isang iglap ang buong kuta. Nagulat at napanganga ang lahat ng sundalong Sobyet sa nasaksihan. Ngayon, sino kaya ang tunay na may pinakamalaking ambag sa labang ito?